At hindi lang po ito piso-piso nakagaya nung sa dating Pangulong Duterte. Milyon-milyon po. O yan, Mary Jane. 4 na milyong piso na halaga ng Mariang Palad. Ay, iba pala yung Mariang Palad, ano? Product seized in delivery warehouse raid in lakihan ko, baka sabihin niyo niloloko ko kayo, eh. Saan daw? Sa Davao, 'di ba? Sabi ni Jordan G, "Boss, yung word ha?" Oh, nearly 4 na milyon daw po na ipinagbabawal na sinisinghot. Yan, grabe na yung Tagalog ko. 4 na milyon halaga ng sinisinghot na ipinagbabawal na damo, no? Ay nakulimbat o were seized after authorities raided a warehouse of a well-known delivery company in Purok 3, Barangay San Isidro, Bunawan District, Davao City. Putragis kayo. Puro kayo tokhang, tokhang, tokhang. Tapos ganyan naman pala. Puro ganyan naman pala sa Davao. Ano ba naman yan? Mabuhay ang mga DDS. Davao Duwag Squad. Sabi ni Bernie Manuel. Si Bernie Manuel may sabi niyan, ha? Pero hindi totoo naman. Yun yung senador nila hanggang ngayon hindi nagpapakita, no? Nadali nung chismis-chismis lang na warrant of arrest. Ayun, hindi na nagpakita. Tuloy ko. Davao City, ayan, saan daw nahuli yung mga ipinagbabawal na sinisinghot na damo sa San Isidro, Barangay San Isidro, Bunawan District, Davao City. At around 10:30 ng umaga, Thursday, January 8, 2026. Ngayon lang. Nung isang araw lang. Fresh na balita. Akala ko ba naubos na? Akala ko ba magaling sila sa ganyan? Sabi pa nila sa atin noong 2016, "Hoy, naku, dapat iboto si dating Pangulong Duterte doon sa loob ng Davao o doon sa Davao City." Walang mga ganyan. Walang mga ipinagbabawal na gamot. Ano ito? Puro doon, At kung pagkukumparahin mo, mga kababayan, yung dalawang presidente, si dating Pangulo, mga bossing, na piso-piso ang nahuhuli versus kay Pangulong Bongbong Marcos, bilyon-bilyon yung nahuhuli, daang milyon yung mga nahuhuli. Sino po ba talaga ang totoong gustong sumugpo dito sa mga ipinagbabawal na gamot na ito? Tingin ko mas halata po na gustong maubos talaga ni Pangulong Bongbong Marcos versus doon sa nakaraang administrasyon, 'Di ba? Yung nakaraang administrasyon, puro maliliit, ayun, timbang. Ang lugi pa doon, ang pangit pa ho doon, mga kababayan, kapagka nahuli rekta, tigok. Bakit kaya gano'n lagi, tigok? Bakit kaya laging sinasabi ng laban? Baka ngumaungaw pa daw ho. Baka magsalita at baka mayroon pang ilabas na mga kung ano-ano at umabot sa punto na siyempre magtuturuan ho yan. Sige ganito, ganyan, ang source ko. Ituturo yung mas mataas. Sige ganito, ganyan. Tapos baka maturo si Michael Yang. Kaya tigok na. Ako ho, mga boss mo, sir, dun sa tokhang-tokhang nila, no? Naniniwala po ako na sinadya po nila yung sinasabi nilang yung pinagmamalaki ni Bongo na, eto, no? Meron pa din po kami na yung tipo bang pagpapamigay ng pera para doon sa mga nakakahuli, no? Meron pa din po kami na gawad kagaya nung 500,000, 500,000 kapagka daw ho buhay, maliit. Pagka buhay, ang reward lang 500,000. Pag patay, 1,000,000. Pagka yung nanlaban, 2,000,000. Ako ho, kung ako ang magiging presidente at ako gagawa nun at legal ho yung pagbibigay ng reward. Baliktad ho sa akin yan, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, no? Baliktad, oo. Ganito ha, 2 lang ang reward natin. Kapagka yan, patay, 10,000 makukuha nyo. Pero kapag yan, buhay,
1,000,000 ang makukuha niyo. Eh, bakit gano'n, Mark Ramos, baliktad, 'no? Siyempre mas madami tayong mapipiga at mas madami tayong makakatas doon sa buhay. Mauusisa natin, matatanong natin, 'di ba? Maaari pa nating malaman kung sino yung pinaka-source. Kapagka gustong malaman, talagang iipitin mo 'yan. Talagang, sige ganito, aalagaan mo 'yan. Laya ka, bigay mo sa'kin yung pinaka-source niyo, 'di ba? Yung sa kanila hindi, eh. Pagkahuli patay na agad, eh. Oh, paano pa naman yun? Mas malaki pa reward. So ngayon yung mga kapulisan ang gagawin, patayin na lang natin yan pre. Eh, bakit? 'Pag buhay natin dinala sa presinto yan, 500,000 lang ang makukuha natin, tag 250,000 lang tayo. Oh, pero kapagka niyari mo yan, eh, 2,000,000 sinasabi ni Senator Bongo na reward para doon sa mga, nanlaban, o bigyan mo ng barel tapos o yan, sabihin natin nanlaban, tag 1,000,000 tayo, ang laki ng tubo. Oh, 'di po ba? Simple. Kaya ho ako, ang nakikita ko doon sa reward system nila na malaki kapagka nanlaban, eh, parang, hindi ko naman sinasabing inuudyukan nila rekta yung mga pulisan. Pero yan na po yung tipo bang, para maano kayo, para ma-push kayo na yariin niyo na lang yan kaysa paabutin niyo pa at kaysa maturo pa yung mga malalaking tao na nasa likod niyan, 'di ba? Nandiyan na si Tina Biho, mga kababayan. Oh, shout out natin. The operation was conducted by PIDEA Region 11, no, with support from the NBI and the PNP. Oh, kita niyo 'yan? Resulting in the confiscation of, eto nga daw pong ipinagbabawal na damo, no, rolls, bricks, and et cetera, ay pati yung mga vape pen o yung mga ganyan, ang daming nakuha. Ayan ho ang ano, ebidensya. Naku, sasabihin na naman po yung mga DDS niyan, 'no. Naku, Mark Ramos, puro ka ganyan, tanim ebidensya na naman 'yan. Ewan ko, nakita ko doon sa post ni Boss Mike Cervera, mga kababayan, kahit yata ang Panginoon Diyos, sabi niya, kahit yata ang Panginoon Diyos, ang magsabi na mabuting presidente si Pangulong Bongbong Marcos, hindi daw maniniwala yung mga DDS. Eh, oo, siyempre ang papaniwalaan lang ho niyang mga yan, yung mga Duterte, 'di ba? Dahil yun yung poon nila, mga kababayan. Eh, biruin mo nga, minura ng dating Pangulong Duterte, yung Panginoon Diyos. Hmm, exempted para sa mga DDS. Ako ho simula nun nung narinig ko yun at nung nakita ko yun, mga kababayan, nawalan na ako ng gana sa kanila din, eh. Ano ba naman 'to? Hindi na, sige, sabihin na natin nag-a-assalamualaikum sila dahil Muslim sila o kung ano man yung relihiyon nila. Pero bilang isang, presidente ng Pilipinas, irespeto mo naman yung, yung sinasamba nung ibang mga kapwa mo Pilipino, 'di ba? "Ay ganito, sino ba 'tong estupido na ano?" Akala mo lasing na nandun sa podium. Pati po ang Pope, 'di ba? Oh, bilang isang Katoliko, yung mga Katoliko na mga DDS, wala sa kanila yun, "Hoy, okey lang." Si dating Pangulong Duterte yan, 'no? Wala tayong magagawa, si dating Pangulong Duterte yan, eh. Ako nawalan ako ng gana, doon pa lang ho, mga kababayan, 'di ba? Okey, mga DDS, eto yung isa sa patunay na yung mga kilos nila nung 2016 pa lang ho, puro mga budol. Panay budol at walang katotohanan yung mga ipinagpakalat nila at pinagbabalita nila noong 2016 na napakaganda sa Davao at napakaligtas sa Davao. Oh, yan, mulat ang taong bayan. Meron pa nga silang pinapakalat, safest city in Southeast Asia daw ang Davao. Ng tinapat, ano yun, dinaig pa yung Singapore. Singapore ho, natira ako dun, ilang taon, mga kababayan. Ang tagal kong tumira dun, mga bossing. Oh, dun talaga yung totoong walang salasalabat na mga, walang mga salasalabat na mga kuryente sa taas, hindi binabaha. Oh, walang walang mga magnanakaw ng mga cellphone mo, maiwan mo yung cellphone mo, hindi nanakawin yan. Walang kahit anong gano'n sa Singapore. Kaya nagugulat ako dun sa mga balita nila, na safest city daw ho sa Southeast Asia.
yung Davao.